Quick update ta guys, kay alauna sa kautuhon pa or kahapon nun, literally wala kayo mamalit sa atong tindahan. Good afternoon mga kasari, good afternoon mga ka-guys. Kung napapansin ninyo, ang boses ni Kuya AG is nasubawan, kung sa Bisaya pa nasubawan. So ilang days ako walang update dahil pingot kayo ang ilong ni Kuya AG, gitamaan ta og subaw guys. Dahil siguro sa panahon na sobrang init tapos biglang uulan, and usually si Kuya AG is nasa labas. Kung nasa labas ako guys, lang lalo kung mamili ako sa Uyanggurin, labas pasok ako sa sasakyan, malamig tapos mainit tapos malamig mainit tapos minsan abutan pa ako ng taligsik or ulan sa Uyanggurin, mo siguro na nasubawan ta. Anyways, usupod siguro kayo gyud ang subaw karon dahil sa ating sa lakat ng ating panahon. Sa sitwasyon nating panahon na minsan yung isang araw nung isang araw magdamagan yung ulan, kinabukasan pag open ko guys ulan pa rin, nung mag-close ako ng gabi ulan, tapos nung mag-open ako kinabukasan ulan pa din. So yun yung dala siguro ng panahon din kaya naging ganito ang boses ni Kuya AG. And kung napapansin niyo guys, kahit hindi sikat si Kuya AG, may buzzer si Kuya AG guys. And tinitingnan nila yung ilok ni Kuya AG kasi maitim daw. Actually yan siya, parang shadow. Tingnan mo parang itim, pero actually hindi maitim ang ilok ni Kuya AG guys. Tingnan mo, maputi yan. In fairness, hindi kasi si Kuya AG gumagamit ng Rexona kasi number 1 na makaitim ng ating kilikili ang Rexona. So kung walang ibang magamit si Kuya AG guys, kung wala yung mga ibang mga deodorant natin na ginagamit, nagtitiis si Kuya AG sa tawas. So may magsabi na naman ngayon na maitim ang kilikili ni Kuya AG. Hayaan nyo na maitim yan. Anyway, walang mawawala sa akin, walang mawawala sa inyo. Kaya lang may buzzer talaga tayo. And speaking of buzzer guys, kung napansin niyo ang aking mga reels sa Facebook page ni Kuya AG is merong nagtitrend may nagtitrend sa mga post ni Kuya AG na mga reels. And isa doon yung ating asin. Na sinabi ko na ito yung per sako na bili ko. Kasi totoo naman talaga na ang sako ng asin natin is nabili ko lang ng tag 220. Tapos ipakarga ko doon sa aking sasakyan, magbigay ako ng 10 pesos sa aking labor, so 230 na. Tapos kung kukwentahin ko yung gas papunta doon sa Uyanggurin pati pagbalik, so i-add ko yung gas. I-repack ni Kuya AG guys, hindi ko na tawag nito, hindi ko na kwentahin yung hago or yung pagod ni Kuya AG sa pagre-repack. So most likely ipatong natin talaga yon kasi negosyante tayo guys. Hindi lang siguro naintindihan nung nag-comment kasi negosyante tayo. Normally, tutubo talaga tayo doon sa ating paninda. Pwera na lang kung charity ako, namimigay ako ng mga item, namimigay ako ng tulong sa ating mga kababayan or sa ating mga kapitbahay, pwede yon na hindi ko siya tubuan. Pero nagnegosyo si Kuya AG, nagbabayad tayo ng tax, siyempre tutubo tayo. Alangan naman ang tutubuin ni Kuya AG is hanggang pambayad lang ng tax, pang-upa or pangbayad ng kuryente, pangbayad ng tubig, at saka hindi ko na kukwentahin yung aking effort, yung aking hago or labor ko. Kumbaga, wala na nga tayong pasahod sa ating tindahan. So shout out sa mga sa mga kasari natin na sinasahuran nila, literal na sinasahuran nila ang kanilang sarili. Boses ko medyo paos and madaling mag-dry yung lips ni Kuya AG. Mahirapan si Kuya AG magsalita. Kailangan kong basain ang aking bibig ng laway ko para hindi siya hindi siya mag-dry. Ayun. So normally and basically, kahit dahil nagnegosyo tayo, tutubo talaga tayo. So na-share ko lang guys na ang bili ng asin, ulitin ni Kuya AG ang bili ko ng isang sakong asin is tag 220. So 230 na apil ang kasama yung labor ko sa naglukdo or nagkarga doon sa aking sasakyan kasi kawawa naman si Kuya. And pagkatapos ila-unload ko sa sasakyan ko, bitbitin ko papasok sa bahay. Alam mo yung asin, 30 kilos lang yan siya guys, pero para kang nag-alsa ng isang sakong bigas na 50 kilos. Iwan meron sa asin na bakit ang bigat-bigat niya talaga pag inalsa mo or pag kinarga mo, ganun siya kabigat. And after dito is i-repack ni Kuya AG, gagastos tayo ng plastic. Mahal din ang plastic silupin na gamit ko dahil ang gamit ko is yung pang half kilo. Pang half kilo na asukal, yun din yung gamit ko na pang half kilo na aking asin. Ang half kilo is binibenta ko ng 8 pesos. So, pag dalawang 8 pesos ang bilihin mo, magiging 16 pesos. Yun yung half kilo or yun yung 1 kilo. Pero kung may bibili diretso ng 1 kilo talaga guys, is pwede kong ibigay ng 15 pesos. So, ang kwininta ko doon guys is ang 30 kilos, kung ibenta mo siya ng tag 16 pesos, ang 30 kilos natin is
aabot po siya ng 480. I-less ko yung capital na yun lang talaga yung gilis ko na 220. Hindi kasali yung labor at saka yung effort ko, ang gastos ko doon sa sa Silupin, may 260 tayo nakitaan. Sinabi ko naman doon sa reels ko na kahit 260 yan siya, kung isipin natin malaki siya, pero matagal po maubos si asin. Hindi po siya araw-araw bibili yung, kung ako ang customer, bibili ako today ng asin and kinabukasan bibili na naman ako ulit ng asin. Hindi po ganun. So most likely abutin niya ng isang linggo, 1 week yung isang half kilo na asin maubos sa bahay ko kung paspas kong luto. Pero kung hindi ako masyadong nagluluto, kumakain ako sa labas, namimili ako ng ulam, literally matagal talaga maubos yung half kilo na asin. So yun yung kinukonsider ni Kuya AJ. Kasi sa binibilhan ko guys, sa mga wholesaler na binibilhan ko dyan sa labasan namin, ang kilo ng kanilang asin is, ang bigay nila is 10 pesos. So kung bibilhin ko doon sa labas ang asin, kunyari hindi ako makabili sa Uyanggurin, so 10 pesos na. So ang ko is tutubuan ko siya ng 5 pesos ang per 1 kilo most likely, or 6, kaya nagiging 16 pesos ang kilo ng aking asin. So kung ibigay ko siya guys ng 10 kilos din, parang wholesaler na rin si Kuya AJ. So remember na si Kuya AJ is inuulit-ulit ko yan na isa akong retailer na tindahan, hindi po ako wholesaler. Walang nagrereklamo dito ng mga customers namin na sobrang mahal na aking asin, dahil kung bibili sila sa iba, mas mahal lalo. So, kampante ako na yung presyo ni Kuya AJ or presyo namin dito sa aming asin is tama lang kung i-base ko siya sa presyo doon sa mga wholesalers na presyuhan. So, kung nag-comment man yung aking buzzer ba tawag doon, dahil sinabi niya doon sa comment niya guys, doon sa aking asin na reels, na hindi daw ako papapasukin ni Satanas sa impyerno kung mamatay ako dahil sa sobra daw ako magpatubo. Siguro hindi siya negosyante guys. Siguro siguro nagcha-charity siya or namimigay lang siya, hindi siya nagninegosyo. Dahil pag nagnegosyo ka, kailangan mo talagang tumubo. Paano ka lalago and paano ka aasinso kung hindi mo tubuan yung paninda mo? Hindi nga lang natin iniisip na yung mga malalaking negosyante dyan is malalaki pa yung tubo nila kaysa tinutubo natin. Tapos kahit nagbabayad sila ng tax, tayo din nagbabayad tayo. Yung produktong tinitinda natin is nakailang beses nang kinuhaan ng tax, and kawawa nga tayo dahil pagdating sa atin sobrang mahal na nung paninda, lalong-lalo na yung mga end users, yung mga customer natin, mas lalong mahal dahil ilang beses na pinatungan, dahil every time na bilhin mo yung mga item galing doon sa mga wholesalers or galing doon sa mga suppliers is tinutubuan yan siya, dahil meron yan siya mga tracking, meron yan siya mga labor, lahat ng mga expenses is kinakarga doon sa item na yon para po tumubo yung nagninegosyo. So hindi niya alam siguro guys na ang negosyo is ganun talaga ang nature ng nagninegosyo ka. Every kunting kibot lang sa produkto is meron niyang tubo. Kaya hindi niya naintindihan, kaya siguro nakapag-comment siya ng ganon. Hindi naman na-offense si Kuya AJ guys. Sinabi ko lang doon na bawal pong manghusga bro. Bawal pong manghusga ng kapwa-tao. Ganun lang ang sinabi ko. Hindi din ako nasaktan dahil alam ko na hindi ako nagmamalabis and hindi rin ako na-offend. Gusto ko lang i-share sa ating mga followers, sa ating mga subscribers sa YouTube na si Kuya AJ is sumusunod sa tamang presyuhan. Kung may mga binta ako dyan ng mga dilata, ang tubo ko dyan guys is malaki na yung 5 pesos. Meron tayong mga dilata dito na 2 pesos to 3 pesos lang ang tubo ni Kuya AJ. So kung may benta man ako dyan na 5 pesos ang tubo ko, maswerte na tayo and mudato na siguro si Kuya AJ guys. So ganun lang, and wala lang talaga akong masabi doon sa na kung ano-ano pa, dahil ang nag-comment doon na magkasari natin is mayroon ding mas mahal pa ang kuha nila sa per sako ng asin. Meron yang tag 500 daw, meron tag 300, meron tag 400. So depende na talaga yan kung saang lugar ang ang area mo, kung saan ang area mo, kung gaano kalayo yung binibilhan mo ng asin doon sa tindahan mo. Ganun lang tayo guys magpresyo. Hindi tayo nagmamalabis, hindi tayo nagsobra sa ating presyuhan. Binibase lang din natin kung magkano yung presyuhan dyan sa mga wholesalers natin na suki sa labasan. So shout out sa ating commentor or buzzer ba tawagin yung nagsabi na hindi ako tatanggapin ni Satanas sa impyerno. And God bless sa'yo bro. God bless sa'yo. At baka
ano ka rin, ma-realize mo na negosyante si Kuya AJ, and nagsi-share lang si Kuya AJ kung ano yung totoo na nangyayari dito sa aming tindahan, at kung paano ako magpresyo, paano ako tutubo ng aking mga paninda. Kung may tindahan ka man, kasari ka man, at may presyo kang ini-implement, kung magkano yung presyo or magkano tinutubuan mo yung mga paninda mo, bahala ka, basta ako, presyo ko ito, tindahan ko to. God bless us all, guys, and thank you sa panonood ninyo kay Kuya AJ, and I love you all. Kahit na hindi mabuti ang comment mo or basher ka ni Kuya AJ, I love you pa rin, and God bless. And that's all na lang for today, mga ka-guys. Bye bye for now.